Hi mga ka-bakers! Kumusta na kayo? At eto na nga po ang ating Choco Merang Cookies! Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay fresh milk to 50 ml, sugar to 50 grams, salt 1/4 teaspoon, margarine or butter 40 grams, baking soda 1/2 teaspoon, baking powder 1 teaspoon, soft flour 400 grams, choco flavor na 1 teaspoon, at choco food color na 2 teaspoon. Ilagay na natin ang gatas, asin, baking soda at baking powder, asukal. Haluin na natin ito para magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito. Ilagay na rin natin ng choco flavor at choco food color. Atin ulit itong haluin ng haluin para magsama ulit ang mga sangkap na ating inilagay dito at matunaw na rin ang ating asin at asukal. Pagkatapos ay ilagay na natin ang ating margarine or butter. Na itong haluin at subukan nating tunawin or paghiwa-hiwalayin ng kaunti ang ating butter or margarine. At dahil okay na ay atin na pong ilagay ang ating soft flour. Haluin na po natin ito ng haluin para po magsama-sama na sila at yung matunaw na rin po or matunaw na rin po ang ating soft flour dito. Ayan, continue lamang po natin ito at i-mix po natin ito ng mga 5 minutes para po magsama sila. Okay, at dahil okay na nga po ito mga ka-bakers, nagsama-sama na po sila, konting halo pa po, at okay na po ito, kaya naman po atin na po siyang kuhanin. Yan na po ang kanyang itsura, atin na po siyang ilagay sa ating piping bag na meron pong tape na bilog. Ayan. Just take your time lamang po at atin na rin pong i-ready ang ating plancha. Okay, ang lalagay lamang po natin ito at gagawin po natin dito ay isang pindot lamang po. Pero kung gusto nyo naman po itong damihan or lakihan or liitan, kayo na po ang bahala dito mga ka-bakers. Basta po just take your time lamang po dahil depende rin naman po kasi yon kung magkano po natin ito ibibenta. At eto na nga po mga ka-bakers ang ating ginawa. Ayan, napakaganda nga po talaga nito. At okay na nga po ito mga ka-bakers. Ready na nga po ito para malagyan natin ng ating desiccated coconut. Atin lamang pong i-sprinkle ang desiccated coconut natin dito. Depende rin naman po sa inyo kung gaano po kadami ang gusto nyong ilagay or kung gaano po ito kakonte. Ayan. At syempre po, para po mas maganda, atin po siyang i-shake-shake. Pagkatapos ay atin pong itaktak para po hindi naman po masayang yung mga iba na natira sa gilid. Ayan, at ready na nga po ito para mailagay na nga po natin sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 200, sa baba ay 200 at ang baking time ay 8 minutes lamang. Pagkatapos po ng 8 minutes ay luto na nga po ito mga ka-bakers at atin na nga po itong hanguin. Ayan. At pwede po natin itong palamigin bago po natin ito lagyan ng ating icing or meringue filling. Baka po kasi matunaw ang ating icing kapag nilagay po natin ito ng malamig pa siya. Sa paggawa naman po ng ating meringue filling, ang kailangan po natin ay sugar syrup 200 grams, tubig 1/2 cup, egg white 2 piraso, at strawberry flavor na 2 teaspoon. Atin lamang pong i-mix or ilagay sa mixer ang ating sugar syrup, tubig, egg white at hayaan po natin itong umalsa. Pag umalsa na po siya at puting-puti na po ay atin na pong kuhanin at ilagay na po natin ang ating strawberry flavor. Ayan, atin na nga po itong haluin ng haluin. At kapag okay na nga po mga ka-bakers ay ilagay na nga po natin ito sa ating piping bag na meron pong tip na para po siyang flower star or star tip. Nakalimutan ko po yung number niya pero star tip po siya. Kung ano man po yung meron kayong tip dyan ay okay na nga po ito. Ayan. Atin na nga rin pong ibaliktad or itihaya ang ating mga ginawang napakasarap na chocolate meringue cookies. Yan. Dahil lalagyan na nga po natin ito ng kanyang filling. At yung gagawin naman po natin dito, ayan, start po siya, ay isang pindot lamang po or depende po yan sa inyo kung gaano po siya karami. No worries naman po mga ka-bakers dahil kumakapit po ito at hindi po siya mabilis matanggal. Just take your time lamang po mga ka-bakers. At syempre pag nalagyan na nga po yung kalahati ng ating mga binake, ay yung kalahati naman po ay atin naman pong ipang papatong yan. Kumuha na rin po tayo sa ating plancha at pagkatapos po ay atin na po siyang ilagay. No worries naman po mga ka-bakers dahil pagkatapos po nito ay amin po itong inilagay sa room temperature at hindi naman po namin ito kailangan ilagay sa freezer o sa chiller dahil hindi din naman po talaga
natutunaw ang kanyang icing. I-display lamang po natin ito sa ating stante at hindi po siya kailangan ng chiller dahil hindi naman po siya natutunaw. Pero kung gusto niyo po siyang ilagay sa chiller, mas maganda po ito para maibenta po natin ng malaki-laki at para mas lalo pa po itong sumarap. Ayan, depende na po talaga yan sa atin mga ka-bakers dahil talagang mabenta po talaga ito lalo na po sa mga kiddos at saka po sa mga sweet tooth. Abay, okay na okay po talaga to sa inyo, lalo na po kung ito ay inyong ipangre-regalo or ihahanda pang merienda. O di po ba napakasulit naman po talaga? At eto na nga po talaga ang ating finished product mga ka-bakers na napakaganda, napakayami at talaga namang best seller. Nako, hindi po talaga kayo magsisisi dito mga ka-bakers. Napakasulit po talaga niya at napakabenta. Tignan niyo naman po kung gaano siya ka-appealing at napakaganda po talaga niya mga ka-bakers. Video pa lang nakakatakam na po talaga. O di po ba napakasulit at napakasarap? Ayan, close up nga po pala yan. Okay na nga po mga ka-bakers, napapadaldal na naman po talaga ako. Kaya naman po, eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Basta mga ka-bakers, gawin nyo na din ha. Eto na po ang ating food for the soul ngayon. Roma 18 verse 8. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Amen, amen, amen. Naway atin itong pagnilay-nilayan at purihin natin ang ating Panginoon magpakailanpaman. Kung ano man ang worries natin sa buhay ng ibang tao, kagaya man lang sa buhay or worries natin sa kung anong mangyayari sa future ng ating pamilya or ng ating mga anak or ng ating mga kapatid, ialay o ibigay na natin ito sa ating Panginoon dahil siya ang may hawak ng ating buhay at hindi natin kontrolado ang buhay nila, hindi natin kontrolado ang kanilang isip, naway ibigay na natin ito sa Panginoon dahil kung atin itong ibibigay, mas magiging mabuti ito para sa kanila dahil ang Diyos ang magagabay sa kanila at sa ating buhay. Ganoon din naman, ibigay natin sa Diyos ang ating buhay dahil siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Naku, kailangan na kailangan ko po talaga ito dahil nakaka-stress naman talaga pag ikaw ay naging ate at yung mga kapatid mo, naku naman talaga masyado pang bata. Anyways nga po mga ka-bakers, sana po ay nagets nyo. At syempre, hayaan natin ang bawat isa dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang timeline. Hanggang dito na lang po muna ako. Atin silang ibigay sa Panginoon. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.